Hello, my name is Stephen Andrews Arjona from BS Bio 1B, and today we are going to talk about regression analysis, no? And this is the simplified version ng lesson from mathematics in the modern world, no? So, next. We will first define linear regression. Linear regression, sabi dito, is an approach to modeling the relationship between independent and dependent variables using a straight line. So, kapag sinabi natin independent variable, it is a variable that can stand alone on itself, and dependent is magdedepende siya dun sa independent variable. We can also call the independent variable and dependent variable by using these synonyms or yung mga synonyms na words. Predictor, for the IV or independent variable, pwede siyang tawagin na predictor or explanatory kasi siya yung nagsistand alone nga. So, siya yung magdedetermine ng outcome ng dependent variable. So, yung dependent variable, ang synonym niya or mga synonymous words na sa kanya is yung outcome or yung response. So, it's basically a relationship between these two. So, ayun, it is equal, no? Same lang yung ibig sabihin niya, mga synonymous words siya. We can use these terms parang coexistingly with each other. So, ayun, when the two variables are related or kung yung may relationship na nangyayari doon sa dalawang variable na yun, it's either going to be simple linear regression or multiple linear regression, pero we will more focus on the simple linear regression. So, based on this diagram alone, makikita yung relationship ng dalawa. So, kapag sinabing simple linear regression, it is a relationship between two variables lang. So, yung isang variable is nag-affect sa isa, while dun sa multiple linear regression is meron dalawang variable na nagkakaroon ng effect dun sa isa. So, 1:1, and sa multiple linear regression is either 3:1, 4:1, 5:1, and so forth. So, next, let's define yung linear regression. Quantifies the relationship between one or more independent variables and one dependent variable. So, katulad nga na sinabi ko kanina is yung independent variables is the relationship between one variable and another. So, 1:1. Linear. Ayan, an example nito is quantifying the relative impacts of smoking cigarettes, drinking alcoholic diet, drinks, diet, etc. on the lifespan of a person. So, sa tingin nyo, alin yung independent variable, independent variable? So, actually, mahirap siyang i-determine kung alin yung nag-affect, kung which affects the other. So, kaya nga nagkaroon tayo ng regression analysis para malaman natin kung ano ba talaga yung nagiging cause ng isa dun sa isang variable. And dito, pag we can put this into a graph. Later, mapapag-usapan natin kung anong graph yun. And makikita natin na based on your parang observation lang siguro. So, kapag tumaas yung smoking, pag-smoke, pagdidrink ng alcoholic drinks, yung iba't ibang diet, sa tingin nyo, ano yung maging effect niya sa lifespan ng isang tao? Haba ba to yung lifespan ng isang tao or sadyang mababawasan? So, ayun yung magiging purpose ng regression analysis para ma-determine natin kung ano yung relationship ng dalawa. So, kapag pinunta natin siya sa isang graph, magiging ganito yung itsura niya. So, makikita natin dito na habang tumataas yung isang variable, tumataas din yung another. So, it can either be nandito sa baba or yung x-axis, yung isang variable which is yung pagsusmoke or pagsusmoke ng mga cigarettes kapag tumataas yon, or kapag halimbawa nagdrink ng alcoholic drinks, or in general, yung pagkaroon ng unhealthy habits sa pagkain and pag-consume ng mga other things is tataas din yung mortality rate or bababa yung lifespan ng isang tao. So, we can say na meron siyang strong positive correlation. So, itong R na symbol na to is just means correlation. And then, makikita natin dito lang lagay a strong positive relationship between the two variables. So, while the other goes up, the other goes down. Parang ganun yung maging relationship niya.
So, ayun. Ang tawag dito dun sa graph na ginawa natin is it called a scatter plot. A scatter plot is a graph that uses dots to visually show the relationship between two different numerical variables. So, yung mga dot na nakikita nyo is yung mga data. Mga data siya. And yung tawag dito, dun sa line na nandito, tawag dyan is yung best to fit line. Or madidiscuss natin siya kung ano to. Pero yun yung basically yung line na nag-show na pinakamataas na correlation between the variables or yung mga data given, yung mga raw data. At yung mga dots na to is yung mga raw data na present dito sa graph. And then, sabi dito, it shows the relationship between two different numerical variables. So, yung mga variables na na-mention kanina, it is yung ito yung variables. Yung lifespan of a person is yung isang variable, and then yung another is yung pag-smoke ng cigarettes, drinking alcoholic drinks, diet, etc. So, yun. Ano nga ang purpose ng scatter plots? So, ang scatter plots is para magkaroon lang tayo ng clear visualization of the linear relationship between the sets of data. So, parang I'm gonna sound like a broken record, pero ang purpose talaga ng regression analysis is para magkaroon tayo ng clear visualization or pagkaroon tayo ng pagbabasihan dun sa ating data para magkaroon tayo ng baseline. And then next is yung bivariate data. So, it's data involving two variables. Each variable is paired with another variable. So, from the word bi means two, and then yung variate means from the variables. So, pag pinagsama natin siya, it is data that consists of two variables. So, ito yung kaninang na-mention kanina, which is yung scatter plots. Pinapakita lang dito yung iba't ibang type ng mga results ng data. So, to sa una, it is a strong positive correlation. So, meaning, yung magiging, correlation niya is magiging positive as well as magiging strong kasi malapit siya sa 1 or magkakalapit yung mga data na pinakita. And next is yung a strong negative relationship between the two variables. So, imbes na positive maging correlation niya, magiging negative naman. Pero same is magkakaroon na pa rin ng magkakalapit na sets of data na nakita dito. So, it's strong. Magkakalapit yung data na given. And then next is yung weak. Meron pattern, yes, pero hindi siya kasing lakas ng isang strong relationship, which is yung magkakalapit talaga yung data given. So, mas weak yung relationship ng mga data dito, meaning na mas madaming variables na inconsistent. And then, same din, positive yung correlation niya. And on the other hand, is ito naman is yung negative yung magiging correlation niya. Meaning na yes, negative yung correlation niya pero weak pa din. So, magkakaroon pa rin ng meron pa rin magkakalaking agwat dun sa mga data. So, next is yung no relationship talaga. Walang makikitang pattern here. So, parang randomized lang yung data given. Ayun lang. So, next is yung regression formula. So, yung regression formula, ito yung baseline, is y is equal to ax plus b, wherein yung y is yung aforementioned na dependent variable. And then, next is yung x, which is ito, yung nandito. Ito yung independent variable natin. And then, yung y is yung intercept of the regression line, meaning, yung y is yung tinatawag nating intercept. And then yung b is yung slope of the regression line. So, to solve yung linear correlation, ito yung given na formula, which is napaka-tedious siya i-interpret or gamitin in the real life or real situations kung saan kailangan mo mag-compute. So, to solve for linear correlation, ito yung magiging formula. Pero, sa lahat nitong formula na to, may easier way. Papakita ko mamaya kung ano yung easier way na yon. So, if mas malapit yung result or yung correlation natin sa 1,
meron siyang strong correlation or magiging ganito yung magiging scatter plot niya, which is yung nagkakalapit yung mga data and magkakaroon ng clear line kung saan magtatagpo lahat ng mga data. So, ano nga ba yung easier way na yon para makuha natin yung mga A, B, at R or yung mga data natin na kailangan para makapag-interpret ng isang regression analysis? So, how? Paano nga ba? So, any thoughts? Any parang theories lang sa inyong minds kung ano yung possible solution kung paano mapadali yung pagko-compute? So, ang pinakamabilis na dyan is use the modern technology, use Excel and calculator. So, calculator hindi naman siya totally primitive, hindi naman siya totally modern. Pag may mga mas advanced na kasi na mga calculators na kaya makapag-compute ng easier computations for compared sa other mga calculators na mas maunti yung functions. And then sa Excel is universal talaga siya. Kailangan yan sa lahat ng mga jobs or any corporate na jobs. Kailangan talaga ng Excel. So sa Excel meron kasing function na sa given data maglalagay ka lang ng table. Lahat ng mga x values na makikita. Nabawa dito sa mga x values is may mga nakalatag na mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, so on, so forth. And then, ang mangyayari is, madedetect na niya yung mga data na nilagay mo and ma-understand na niya. Maglalagay ka lang ng function na intercept or yung slope and intercept, ilalagay mo lang yan. Slope and then intercept. And makukuha mo na yung B and A values mo. And also, dun sa Excel, pwede ka ding mag-graph ng scatter plot mo. So, i-highlight mo lang yung mga data na nandun, nasa table. And then, automatically, magkakaroon ka na ng scatter plot for you na may mga na din. May line na siya, may mga, nandun na ding mga data na naka-point. And nandun na lahat. So, ayun. Next is yung characteristics and properties of a linear correlation coefficient or yung tinatawag natin na R. So, yung R na ma-obtain natin is mapupunta lang siya sa range between -1 to +1. So, sinabi nga natin kanina na kapag mas malapit siya sa 1 is, or any one, -1 or +1, it can either be negative or positive. Pag malapit siya sa 1 basta is malakas yung correlation niya. And next is yung correlation and yung slope must have the same sign. So, kapag sinabi nating slope, di ba, yung slope is also yung B or yung X value. So, hindi pwedeng magkaiba yung kanilang sign. So, kailangan palagi same sign sila. So, if nagkaiba yon, yung magiging computation mo is mali na. And then next is yung R will not change in the case that the variables are interchanged. So, pag pinagpalit-palit mo pa yung mga values or yung mga variables, yung x and y, is hindi dapat mapapalit yung r. So, kunin natin yung logic na kapag nilagay natin siya sa isang scatter plot, kapag pinaliktad mo pa yan, dapat pareho pa din yung magiging kalabasan ng correlation niya. And the next is yung the value of r does not depend on the units used. So, hindi daw magdedepende yung mga units na ginamit natin. Halimbawa dito, hindi magdedepende yung mga numbers na nilagay natin dyan dun sa magiging result ng correlation. And then, i-relate natin siya or gawin natin siya sa example. So, an example nito is yung given na data 1, 2, 3, 4, 5, 6 and then 7, 5, 4, 3, 2, 1. So, kita natin dito na ang number here is actively increasing while dito is decreasing. So, makikita natin siya. Although may, may mga data dito na hindi nilagay. Merong mga data na wala naman dito sa graph. Pero, almost same pa din naman magiging result. So, halimbawa dito is yung 6. Kung ginraph natin siya, 6. And then, 1 is nandito. Ito, dito magtatagpo yung point. So, nandiyan yung point. So, basically, ganyan pa din yung, yung scatter plot niya. So, magkaroon tayo ng clear line here. Pababa. And the next is yung find A and B. So, sinabi ko nga kanina, use Excel.
Dun sa Excel, may function na doon na ilalagay mo na lang tong table na to. Kumbaga, i-copy mo yung table na to, ilalagay mo siya sa Excel, and then, kukunin mo na lang yung function ng keys para makuha yung slope and intercept. So, yung slope is yung B, and then yung intercept is yung A. Makukuha mo na tong data na to. And kapag sa calculator naman is mas mahaba yung process nga. Manuhin mo lahat tong ilalagay sa calculator. And then next is, halimbawa nakuha na natin yung A and B, substitute na siya sa regression formula, which is yung aforementioned kanina, yung I is equal to AX plus B. So, ayun. Actually, dapat nandito yun, yung X na yun, pero, ayun. So, ayun. When X is equal to 3.4, what is the possible value? So, ito na yung mga hypothetical na mga questions na kapag nabigay sa atin is, at yung gagamitin nating formula, basically, substitute lang natin yung X dun sa given na formula, which is AX plus B. I-input lang natin yung X dito. So, ito yung mga, most of the time, ganito kasi yung mga questions, lalo na sa mga test, na pang hypothetical questions, which is yung, halimbawa wala kasi siya dito sa table, ano mangyayari dun sa possible value niya. So, magiging possible y value niya. So, dito, sinasubstitute lang yung value ng x dun sa formula ax plus b. So, negative 1.058 multiplied by 3.4 plus 7.1972. So, ang magiging kalabasan niya, multiply mo lang yung negative 1 to dun sa 3.4. Ang magiging kalabasan niya is negative 3.5972 plus 7.1972. So, using the PEMDAS rule, inuna yung pag-multiply itong dalawang value na to and tsaka i-add. And then, ang maging kalabasan niya is negative 3.6, yung possible y value niya here sa table. So, it's between here. So, ang maging possible niya is negative 3.6. So, next is yung pag-solve naman ng correlation coefficient. So, using yung Excel or yung calculator natin, makukuha na natin yung kanyang R value or yung correlation. So, sa pagkakaroon ng correlation analysis, di ba nga aforementioned kanina na kapag mas malapit siya sa 1 is mataas yung correlation niya. So, ayun nga, yung naging result niya is yung very high negative correlation niya. So, dun sa application naman, kumbaga i-summarize na natin, yung process niya is yung pagkuha muna ng sets of data or ititingnan muna natin yung sets of data, which is ito, yung example here. And the next is i-analyze na natin siya. Tingnan natin kung ano yung mga kailangan na data. Kunin na natin yung A and B values or yung slope and intercept. And then, tsaka natin ilagay sa equation, which is yung y is equal to ax plus b, which is yung regression formula. And tsaka natin i-interpret. Interpretation through words as well as interpretation gamit yung scatter plots. So, ayun lang. Thank you.